Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Makulimlim na araw mula dito sa Alexandria, Egypt. Ang oras po ay 2:25 p.m. pero hindi masyadong masikat ang araw. Ang topic natin today mula sa ating manonood na si Moda. Hi sis! Anong mas last cost at easy way sa Pilipina at Egyptian para makapagpakasal? Saan ba mas less cost at easy way? Sa Pinas ba or sa Egypt? Anong mga requirements? Sige, isa-isay natin para ito sa mga Pilipinang gustong mag-asawa ng mga Egyptians. Kung magmumula kayo sa Pilipinas, hindi galing sa Gulf area o sa ibang bansa. Kasi sa Gulf area katulad ng Kuwait, Saudi Arabia, Oman, UAE, Qatar, mabilis lang ang process nila. Hindi ka masyadong gagastos as long as na may residence visa ka galing mismo sa Gulf area. Pero kapag manggagaling ka na sa Pilipinas, ayan, medyo may kahabaan, medyo may kamahalan, at komplikado ang proseso. Kapag napili ninyong magpakasal dito sa Egypt, kailangan ninyo ng visa. Sa visa, may mga requirements. Isa doon yung two-way tickets. Ang two-way tickets, depende ang presyo sa month. Okay, may mga months kasi na mura yung tickets. Depende rin yun kung anong airlines at kung ilang stops ang gagawin ninyo. Kasi kapag maraming stops, mas mura ang ticket. Kapag may promotion sila, syempre, mas mapapamura kayo. Marami dyan, hanapin ninyo. Yung passport ninyo kailangan valid for 6 months. Pero, i-renew nyo na. Huwag ninyong hayaang magta-travel kayo na ganun kaiksi kasi madali lang yung panahon. Kapag inabutan kayo dito na expiration, ang hirap mag-renew. Ang daming proseso. Paano pa kung malayo kayo sa lugar? Okay, sa Philippine Embassy, I mean. Sa travel pa lang papuntang Philippine Embassy, magagastusan na kayo. Tapos meron pang processing time. Paano kung kailangan nyo na yung passport? Kailangan nyo nang mag-travel back to the Philippines. O kaya meron kayong problema na required yung passport ninyo. Ayun. Kaya huwag kayong magta-travel na masyadong maiksi o patapos na yung validity ng inyong passport. Kailangan nyo rin ng show money, bank statement na magpapakita na kayang-kaya ninyong tustusan yung pagta-travel ninyo dito sa Egypt. Kasi may mga Pilipina noong panahon na after nilang makarating dito sa Egypt, nagtago-tago na sila. Naghanap sila ng trabaho dito, tapos wala silang visa. Ayun ang iniiwasan ng gobyerno. May kataasan na ngayon yung show money kasi tumaas na yung cost of living dito sa Egypt. Kaya check nyo sa Egyptian Embassy dyan sa Makati. Kailangan nyo rin ng sponsor letter mula sa taong nag-i-invite sa inyo dito sa Egypt. Yung contact number niya at complete address. Kailangan nyo rin ng confirmation ng booking ninyo sa hotel o kaya sa Airbnb. Ayan, gusto nilang malaman kung kayang-kaya nyo ba ang gasto sa pagtutur dito sa Egypt. Kasi syempre, expected ng government na kaya kayo pupunta dito sa Egypt para mag-tour. Pero syempre maraming mga Pilipina na ang purpose nila at first mag-tour. Tapos sila nagpapakasal. Very common na yan. Halos parehas lang yung mga requirements at saka gagastusin whether magpakasal kayo dito sa Egypt o dyan sa Pilipinas. Pero dito sa Egypt, may pagka-stricto sila. Kapag babae ang magta-travel, kailangan niyang may kasama. So, whether brother ninyo, sister ninyo, mother or father ninyo, basta kailangan nyo na may kasama. Kaya, dodoble ang gastos ninyo. Sa Egyptian, okay lang. Kung magta-travel siyang mag-isa, papunta sa Pilipinas. Pero iba yung sitwasyon sa Pilipinang magta-travel sa Egypt. Kung wala siyang work permit, walang letter mula sa company, kailangan niya mag-travel with companion. Syempre,
hindi lang nagtatapos sa visa ang mga requirements. Paano kayo magpapakasal kung wala kayong documents? So, dapat dalhin nyo yung mga documents para sa kasal din. Ito ang documents para sa pagpapakasal. Singleness. Kailangan yung singleness ninyo valid for 6 months to 1 year. Kasi, hindi yun i-accept. May validity yun. Kasi nga naman, baka within a year, nagpakasal na kayo, na iba na yung status ninyo. Kaya dapat, i-check ninyo ulit sa National Statistics Office. Kapag nakakuha na kayo, dalhin ninyo sa DFA para authenticate, bakang ipa-red ribbon. I was doing that before, ewan ko kung ano na ngayon. Kasi may seal yun. Kailangan nilang makita yun dito sa Philippine Embassy. Okay? So, kapag meron na kayo nun, pwede nyo na yun ditong dalhin sa Egypt. Dito sa Egypt naman, ipapatranslate nyo yun sa Arabic. Kapag napatranslate nyo sa Arabic, tatakakan yun ng Department of Foreign Affairs dito sa Egypt. Tapos, dadalhin nyo naman yun doon sa Philippine Embassy dito sa Cairo, sa Egypt. O huwag kayo ma-down kung medyo may kahabaan. Kasi ganun talaga. Dahil mag-aasawa kayo na ibang lahi, tapos Muslim pa at nasa Arab country, kailangan nila i-confirm kung talagang single kayo mag-aasawa. Dalhin nyo na rin yung original birth certificate ninyo at saka yung galing sa NSO at ipa-authenticate nyo na rin sa DFA para hindi na kayo magkaroon ng problema. Tapos magdala na rin kayo ng authorization letter na pwede kayong mag-asawa. Galing yan sa mga magulang ninyo. Ayun, ino-authorize kayo ng mga magulang ninyo na mag-asawa ng ganitong lahi, ganitong religion. So, lahat yun ilalagay ninyo, yung pangalan ng mapapangasawa ninyo, yung religion niya, yung lahi niya. Na-mention ko sa inyo kanina na kailangan ninyong ipa-translate lahat ng mga documents ninyo into Arabic, tapos patatakan sa Department of Foreign Affairs dito sa Egypt, bago ninyo madala yan sa Philippine Embassy. Yes, pupunta kayo sa Philippine Embassy dito sa Egypt. Hindi ninyo magagamit yung mga documents ninyo right away. Kailangan dalhin ninyo sa Philippine Embassy kasi i-check ng Philippine Embassy yan sa Department of Foreign Affairs kung valid ba yung mga documents ninyo bago ninyo magamit. Dito rin kasi sa Egypt, hahanapin rin yung seal ng Philippine Embassy. Hindi sila gagalaw hanggat hindi nila nakikita yung tatak ng Philippine Embassy. Kasi alam nyo naman, maraming mga taong nagpipeke ng mga documents, mga Pilipinang nagdadala ng singleness, tapos fixer ang gumawa. Meron na pala silang asawa, pero hindi sila nakapag-annul, tapos gusto nilang mag-asawa ulit ng ibang lahi. Chine-check yon ng Philippine Embassy sa Pilipinas. Mag-aantay kayo ng ilang araw, tapos kukunin nyo na yon. Kapag na-release na, pwede nyo nang gamitin. Hindi naman talaga komplikado ang pagpapakasal dito sa Egypt. Hindi rin mahal. Basta valid lang yung mga documents mo at kompleto. Pwede kang magpakasal sa korte. Mag-invite ka lang ng mga witnesses. Hindi mo kailangang maging magarbo, maghanda, mag-invite ng mga tao. Hindi mo kailangan magsuot ng gown. Hindi kailangan. Kaya isipin ninyo kung saan kayo komportable. Hindi ko alam kung meron pa akong hindi nabanggit. Kung meron man, isusulat ko na lang sa comment section sa video ito. Sana may natutunan kayo today. Ayan. Good luck sa inyo. Maging masaya kayo sa buhay. Choose the right person. Have a good day. Bye!